Wala po, huwag niyo palalawakin. Wala ko sinabing walang yung kung walang masyadong background sa mga. Gusto naman po eh. Magkakahirapan po talaga tayo. Kahit na po maghapon akong nagsasalita. Tapos general law and special law, pag hindi po niyo walang mag-distinction, may hirapan lang po. Di ba? Ganito po yun. Hindi po sinabi walang kinalaman. Pag wala pong masyadong background, nahihirapan po tayo magkaintindihan. Napakasimple po ng pinapalit. Ma'am, alam po ba ninyo yung diferensya ng special law or at saka yung general law? Kaya ako po binibigay na paliwanag yun. Paano ko po ibibigay ng paghahalimbawa sa inyo kung hindi po nyo maintindihan ano po yung distinction, ang special law, the general law. Yung kinakapit ko naman po sa law. Wala ko, huwag nyo palalawakin. Wala ko sinabi, walang yung kung walang masyadong background sa mga. Gusto naman po eh. Magkakahirapan po talaga tayo. Kahit na po maghapon akong nagsasalita. Tapos general law and special law, pag hindi po nyo walang mag-distinction, may hirapan lang po. So magkakaroon lang po tayo ng di pagkakaunawaan. Huwag po ninyong bibigyan ng pagkahulugan. Malinis po yung hangarin po ng paglalahad because to me, ito po ay napakasimple. Kasi palagi po kayong ganyan na kapag sinabi namin akala mo, kami ko'y mayroong kasamang hangarin. Hindi po. Gusto ko pong malinawan ninyo, I am precisely defining the distinction between a general provision and a special provision. Huwag kayo magbibigay ng ganun po. Pinipilit kong ipaliwanag po sa abot ng aking kakayang may paliwanag. Unless and until we understand the distinction between the two, baka po pagtibati lang po tayo ng matagal. So huwag po niyong bibigyan ng masamang kahulugan. Pinipilit ko pong makatulong sa ating lahat. So naintindihan po niyo yung distinction ng general. So wala po tayong problema. I am trying to premise my discussion and my argument on the validity and supremacy of a special provision. Yan na po. Pinapiging lang po kayo, pero ayaw nyo naman akong pakinggan. Napakasimple po ng distinction na binibigay ko. Wag po, ang pakiusap ko lang po, huwag kayong magbibigay ng masamang kahulugan. I am only precisely placing a distinction between the two. Yun lamang po, wala pong ibang masamang kahulugan doon. Eh kasi po yung kayo na premise ang gano'n. Huwag pong gano'n. Explain ka lang natin para hindi ma-offend. Huwag pong gano'n. Huwag pong gano'n. Explain mo na lang po. Kasi mahaba tayo. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan no, sa eksenang ito na kung saan ay sumugod si Senator Risa Hontiveros dito kay Senator Marcoleta. So nag-umpisa po ito kanina no, nung nagsagutan sila dyan, nagdebate patungkol doon sa proposal ni Senator Marcoleta na i-amend yung kanilang rules na i-allow or payagan yung mga senador na hindi makapunta dyan sa Senado physically ay pwede nang mag-participate via online no, or sa Zoom or video teleconferencing at tinutulan naman ito ng mga 11 senators mga kababayan ng minority at sinabi dito ni Senator Marcoleta nung nagsalita siya ay mahirap talaga pag walang legal background. So dito po ay umalma nga dito si Erwin Tulfo no, pumalag siya at sinabi niya point of order daw no at hindi daw dapat sabihin 'yon sa kapwa senador niya mga kababayan no. Pero yung pinaliwanag naman ni Senator Marcoleta ay good faith naman yung kanyang hangarin dito no na mahirap siyang maintindihan kung wala kang legal background, which is totoo naman kasi hindi naman abogada si Risa Hontiveros mga kababayan no. At dito sa discussion nila ngayon, yung tinatanong ni Senator Marcoleta kung naintindihan ni Senator Risa Hontiveros yung pagkakaiba no, or distinction ng general law at special law mga kababayan. No? At sinabi ni Senator Risa naintindihan niya daw. Pero ewan ko bakit tumagal yung kailang discussion dito no, mga kababayan. No? At para sa aking opinion, totoo naman no, yung sinabi ni Senator Marcoleta na mahirap talaga intindihin or maintindihan kapag walang legal background no, or kung hindi abogado yung isang senador no.
no, at siguro lesson learned na rin ito sa mga Pilipino, talagang mas bagay, no, or the best na yung iboboto nilang mga senador or congressman ay mga abogado, dahil yung primary trabaho nila talaga is gagawa sila ng mga batas, no, at medyo madali at maintindihan talaga nila kung anong mga batas yung kanilang gagawin, at kung ano man yung mga pinag-uusapan nila patungkol sa mga batas, sa legality, ay magkakaintindihan po sila mga kababayan, no, at madali yung kanilang trabaho. Hindi gaya dito na kung hindi abogado or hindi abogada ay yung kanilang mga staff pa yung kanilang inuutosan mga kababayan, no, kung anong gagawin, mga ganyan, susulat nila ng kanilang mga abogado na staff, tapos iabot sa kanya para basahin. So nakikita naman natin sa araw-araw na nandun sila sa Senado mga kababayan, no, yung pagkakaiba. Yung hindi abogado, kagaya ni Senator Risa Ontiveros, every time na magsasalita siya, binabasa niya lahat. May mga nag-aabot sa kanya ng mga index card, doon sa tablet, binabasa niya lahat mga kababayan. Pati na rin dito si Erwin Tulfo, no, binabasa niya yung kanyang mga sinasabi. So yung mga gumagawa niyang kanyang sasabihin ay yung kanyang abogado na staff mga kababayan. So ito yung difference, no, na mas okay talaga na abogado yung ating ibobotong mga senador, kasi pagdating dito sa debate, talagang worth it, no, yung kanilang debate mga kababayan. Hindi yung ganito na panay-basa lang sila, no. At nakikita natin pag si Senator Marcoleta, si Senator Alan Cayetano, sila Senator Cheese, yung mga abogado, no, na mga senador ay talagang nagsasalita sila by heart and by their mind, no, na wala silang binabasa, walang script, no. Hindi scripted, unlike dito kay Risa, kay Tulfo, na hindi mga abogado, ay binabasa nila yung kanilang mga sasabihin. Yung mga staff pa yung nagsusulat ng kanilang mga sasabihin mga kababayan. So mas madali sana, no, yung trabaho kapag abogado na yung nagsasalita, at marami tayong matutunan doon sa debate mga kababayan, hindi scripted, kasi talagang alam nila yung kailang mga ginagawa, alam niya yung kanyang mga sasabihin, kung paano i-rebut, tapos paano na naman sagutin doon sa kampong sa kabilang kampo, kagaya ngayon na nagkagulo yung minority at majority dahil sa mga kanya-kanyang mga agenda, no, at alam naman po natin kung anong nangyari mga kababayan dito sa Senado lately, no. At lesson learned sana sa mga Pilipino na sa 2028, no, na talagang kailangan natin na magboto ng mga senador na mga abogado mga kababayan, no. At kung hindi man lahat na mga abogado, at least yung may puso talaga mga kababayan, hindi yung mga plastikada at plastikado, no, hindi yung mga pagkunwari, no, or kukunwari lang na mga Pilipino, makamasa, mga ganyan, na hindi tayo mabubula sa kailang mga matatamis na mga salita, at pag nandun na sila ay wala naman silang ginagawa mga kababayan, pinagtatakpan lang nila yung mga magnanakaw sa kabanang bayan. So sana hindi na po maulit, no, at wag nang iboto yung mga politikong iyon na may mga sariling interest at pinagtatakpan yung mga involved nga dito sa mga corruption mga kababayan. So dapat talaga abogado yung ating iboto para mas okay yung mga debate, no. Pagdating sa mga debate, talagang tagisan ng galing mga kababayan, no. Yung mga dating mga senador natin, kagaya lang Salunga, sila Pimentel, yung mga dating mga senador na magagaling, sila Miriam Santiago, sana magkaroon ulit tayo ng mga ganun, no. Pero ito, nandito si Marcoleta, magaling naman to, talagang makikipagdebate ito ng husto na walang binabasang script mga kababayan, no. At sana mangyaring magkaroon tayo ng magagaling na mga abogadong senador mga kababayan, at hindi yung mga wala namang talagang alam, no, at dahil lang doon sa mga staff nilang abogado, kaya sila ay akala natin magaling na mga kababayan, yung hindi nagbabasa ng script, no, hindi ginagawa ng mga staff na abogado yung mga pinagsasabi or sasabihin nila doon sa Senado every time na may session, may mga debate, mga ganon. So dapat abogado yung ating iboto mga kababayan, para talagang mayroon tayong matutunan din, no, pag nanood tayo sa kailang debate mga kababayan. So ano po masabi dito sa pagsugod ni Senator Risa Ontiveros kay Senator Marcoleta patungkol nga doon sa sinabi ni Senator Marcoleta na mas mahirap pag walang legal background, no. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.